Jesus' precious blood. You tasted of His goodness and His love. He showered you with blessings. He's building you a home. Yet somehow on your journey, you're standing all alone. You've wandered far from homeland, down paths so dark and cold, in search of all the treasures you could hold. Your freedom brought you bondage, rebellion brought you fear, yet Jesus stands behind you, and homeland is so near. Come home, your Father really loves you. Come home, it's where you want to be. It's a place of peace and comfort, a shelter from the storm. Don't wait another moment, come home. Remember how it used to be when fellowship was sweet, the time well spent in worship at His feet. You know it doesn't really matter how long you've been away. Just let His Spirit cleanse you and be restored today. Today, come home. Your Father really loves you. Come home. It's where you want to be. It's a place of peace and comfort, a shelter from the storm. Don't wait another moment, come home. It's a place of peace and comfort, a shelter from the storm. Don't wait another moment, for He stands with arms wide open. Please don't wait another moment. Come home, my child. Come home. Yay! Amen! Praise the Lord. Dahil lahat po ay magsitayo, Isaiah chapter 6. Isaiah chapter number 6. Let's read all together. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and His train filled the temple. Above it stood the seraphims, each one had 6 wings. With twain He covered His face, and with twain He covered His feet, and with twain He did fly. And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. And the posts of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. Then said I, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar. And he laid it upon my mouth, and said, Lo, this hath touched thy lips, and thine iniquity is taken away, and thy sin purged. Also I heard a voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I, send me. And he said, Go and tell this people,
Hear ye indeed, but understand not. And see ye indeed, but perceive not. Make the heart of this people fat, and make their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and convert, and be healed. Then said I, Lord, how long? And he answered, until the cities be wasted without inhabitant, and the houses without man, and the land be utterly desolate. And the Lord have removed men far away, and there be great forsaking in the midst of the land. But yet in it shall be a tenth, and it shall return, and shall be eaten as a tale tree, and as an oak whose substance is in them, when they cast their leaves. So the holy seed shall be the substance thereof. Muli, dakilang Diyos, pagpalain mo po ang inyong salita sa amin pong kalagitnaan. Ito po ay mga bagay na dapat namin pong nauunawaan. Subalit, Panginoong Diyos, hindi po kami makakaunawa kung hindi ka magbibigay ng kaunawaan. The things that we have read, they are spirit, they are life, they proceeded out of your mouth. Kaya nga po, walang sino mang makakaunawa kung hindi ka magbibigay ng kaunawaan. At ito po ang dahilan ba't kami lumalapit ngayon upang ang inyo pong salita ay magkaroon ng katuturan sa amin pong buhay. At hinihiling ko po na ang banal na Espiritu ang siyang patuloy magpuno ng mga katotohanan ito sa aming buhay na kailangan ng amin pong mga kaluluwa, na kailangan ng bawat isa sa amin. Manguna ka, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, please take your seats. Alam niyo po ba na marami ng marahil nasa simbahan at marahil nagsasabi na sila ay naniniwala sa Diyos pero hindi nila kakilala ang Panginoon? We can profess but we may not really have it. Pwede nating sabihin, ako naman ay naniniwala din sa Diyos. Pero sa totoo, pag binuksan ang ating mga puso, ay wala talagang pagkaunawa at pananiwala sa Panginoon. Isang halimbawa ay natala sa 1 Samuel chapter 2. Ang mga kabataang ito ay lumaki sa simbahan o doon sa templo. Sila po ay anak ng saserdote. Ang pangalan po niya ay si Eli. Pero ang mga batang ito na lumaki doon sa templo ay walang pagkakilala sa Diyos. Alam nila ang mga seremonyas doon sa templo. Alam nila na ang templo ay ginawa ng mga hari, lalo na ni King Solomon, para doon ay sambahin ang Diyos na buhay. At doon ay ganapin ang mga naisin ng Diyos, pero sila po ay walang pagkakilala sa Kanya. They were used to all the ceremonies, but they have not known the Lord. Sabi sa 1 Samuel chapter 2 and verse number 11 and 12, and Elkanah went to Ramah to his house, and the child did minister unto the Lord before Eli the priest. Now the sons of Eli were sons of Belial. They knew not the Lord. Ang mga batang ito, mga anak ni Eli, kasama yan si Phinehas, kasama marami siyang mga anak, at tinuruan kung papaano dapat na mabuhay doon sa templo. Tinuruan kung ano ang kanilang dapat gagawin when the offering comes. Tinuruan kung yung mga sacrifices, yung panahon ng pag-aawit, lahat ng mga programa doon sa templo ay alam na alam po nila kung kailan mag-uumpisa at kung kailan ito matatapos. Ang lahat ng mga ito, ang lahat ng ginagawa doon sa templo are all directed to God, but they did not know it was for God. Because they knew not the Lord.
Hindi nila kakilala. Kaya nga ho, anong ginawa nila? Doon sa verse number 22, sabi niya, Now Eli was very old and heard all that his sons did unto all Israel, and how they lay with the women that assembled at the door at the tabernacle of the congregation. Biro mo yan. They are sons of Belial. Ginawa nila na lugar ng date doon saan? Sa templo. Ginawa nilang isang karumal-dumal na lugar, ang banal na lugar. Pinaghalo nila ang kanilang mga pita ng laman saan? Sa kabanalan ng Diyos. Indeed, they are sons of Belial. Ito yung mga tao na kumakanta ng makalangit na awitin sa Panginoon, pero sinusundan niya ng mga makamundong awitin. Nasa simbahan pa yun. Why? Because they are sons of Belial. Verse number 22, ano nakalagay? Verse 23, And he said unto them, Why do you such things? For I hear of your evil dealings by all these people. Nay, my sons, for it is not good report that I hear. Ye make the Lord's people to transgress. Pero masabi na, kayo ay mga frontliner, kayo ang mga nagbibigay, nagtuturo sa mga tao saan sila uupo, anong kanilang dadalhin, anong kanilang gagawin sa templo, but you are making them to transgress against the Lord. Sapagkat kayo na naririyan, dinadala din ninyo ang mga basura, ang mga kahalayan saan? Sa pananambahan. Sabi sa verse 25, If one man sin against another, the judge shall judge him. But if a man sin against the Lord, who shall entreat for him? Winarningan niya ang kanyang mga anak na lumaki doon sa templo. Sabi niyan, kung kayo ay nagkasala, one man will judge you. Pwede kang makapag-stand against the judge. But when God judges your wrongdoing, who can stand against God? Ang mga taong ito ay marahil natatakot sa palo ng Ama, natatakot saan? Sa mga pisikal na mga bagay, pero walang pagkatakot pa rin sa Diyos. Notwithstanding, anong sabi ng verse 25, they hearkened not unto the voice of their father, because the Lord would slay them. Stubborn. Wala talagang pagkatakot sa Panginoon. Natatakot lang sa tao marahil. Judge, natatakot sa pulis, natatakot sa mga otoridad, na mga baril, natatakot doon sa mga bagay na, pero walang pagkatakot sa Diyos. Bakit ho? Sapagkat hindi nila kilala kung sino ang Diyos. Kaya nga maaaring tayo ay lumaki, tayo ay nandoon nakikisama din saan? Sa agos ng pagsamba. Aawit ng makalangit na awitan, sasabihin tayo ay tumayo at tayo ay umawit ng makalangit na awitin, pero ang ating mga puso sapagkat hindi natin kilala ang Diyos. Ang mga awiting yan ay hanggang dito lamang. Saan? Dito lang sa ceiling. Hindi nakararating saan? Doon sa sangkalangitan. Doon sa trono ng Diyos. Sapagkat hindi natin kilala ang Panginoon. Nasa agos din, pag sinabi ng pastor, buksan ninyo ang Bible, nagbubuklat din ang Bible. Pag sinabi tayo mananalangin, well, marahil ay nagpipray din, pumipikit ang mata. Nasa agos ng pagsamba, but denying the power thereof. Hindi kilala ang Diyos. Samuel also grew up in the temple. Tingnan po ninyo sa chapter 3 ng 1 Samuel. At nariyan din po ang nakalagay. Verse number 7. Now Samuel did not yet know the Lord, neither was the word of the Lord yet revealed unto him. Noong bata-bata pa lang siya, marahil 2, 3, or 4 years old, dinala na siya ni Hana doon sa templo. Sapagkat yun ang panalangin ni Hana, ihahandog ko ang aking anak at ibibigay ko sa iyo. Marami sa atin dito maghahandog ng mga anak,
Pero kinalingguhan, wala na naman. Inihandog pa sa Diyos. Pag inihandog mo ang iyong anak para sa Panginoon yun. At tuturuan mo paano at kung sino ang Diyos para malaman niya. Ito si Samuel, dinala doon ng bata pa. Siyempre, hindi pa niya kilala ang Panginoon. Kaya sa pagkakataong ito sa chapter number 3, ay nagsalita na ang Diyos sa kanya, Samuel, Samuel. Sa una ay hindi niya alam sino yung nagsasalita. Akala niya ay si Eli. Pumunta siya kay Eli, 3 beses na nangyari, sapagkat hindi pa niya kilala ang Diyos. Akala niya ang nagsasalita lamang doon sa kanila ay si Eli, ang tatawag lang ay si Eli. Pero at this point in time, tinuruan siya ni Eli. Sabi niya, kapag nagsalita ulit, sabihin mo, "Here am I, Lord, thy servant heareth." At magmula nung araw na yun, ay nakilala na niya ang Panginoon. God has revealed to him. Isin sa parehong mga bata na lumaki saan sa templo o marahil naroon sa simbahan, hindi lahat ng mga tao na nararan ay maaaring kilala ang Diyos. Pero ngayong umaga ay nais kong iyon ang dapat na atin pong atikain bilang mga nagsasabing mga mananampalataya. Are you a child of God? Are you saved? Ikaw ba ay ligtas na? Kung ikaw ay ligtas, kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, ay dapat lamang na makita mo rin ang Panginoon. Dito sa ating binasa sa Isaiah chapter 6, in the year of King Uzziah died, I saw the Lord. Ano pang makilala mo, higit ang Diyos ay una, mamatay muna ang Diyos mo. Hello? Pag sinabi nating Diyos, yun ay nangunguna sa buhay mo. Yun ang iyong prioridad sa buhay mo. Kung ang prioridad ng buhay mo ay tiyan mo, ang tiyan mo ang iyong Diyos. Kung prioridad ng buhay mo ay pera, pera ang iyong Diyos. Kung prioridad ng buhay mo ang iyong pag-aaral, ang pag-aaral mo, iyan ang iyong Diyos. Sapagkat ang Diyos ay siyang nangunguna dapat. Kaya nga, ang pangunahin dapat sa ating buhay, early in the morning, the first day of the week, ang bawat bagay ay una sa atin ay ang totoong Diyos, the living God. Hindi natin makita ang Diyos sapagkat meron pang pumapagitna sa atin. King Uzziah ay siyang pumagitna. Sino ba si King Uzziah? Kung titingnan po ninyo sa 2 Chronicles chapter 26, si King Uzziah, yan po ay naging hari ng Judah when he was 16 years old. Then all the people of Judah took Uzziah, who was 16 years old, and made him king in the room of his father Amaziah. At si King Uzziah nag-umpisa na maayos ang kanyang buhay, pamamalakad. In fact, sabi ng verse 2, he built Elath and restored it to Judah. He did reign. Verse number 4, and he did that which was right in the sight of the Lord, according to all that his father Amaziah did. Verse number 5, and he sought God in the days of Zechariah. Yan si King Uzziah. Nag-umpisa ng tama. Verse number 7, and God helped him against the Philistines and against the Arabians that dwelt in Gorbal and the Mehunims. Nakita natin dito na siya ay lumago at siya ay naging matanyag. Verse number 16, what has happened? But when he was strong, his heart was lifted up to his destruction. For he transgressed against the Lord his God, and went into the temple of the Lord to burn incense upon the altar of incense.
Yung bagay, sapagkat siya ay lumago, siya ay lumaki, siya ay naging tanyag, siya ay matalino, siya ay matapang, siya ay naging tanyag, siya ay naging makapangyarihan, but his heart was lifted up. At siyang pumagitna. Siya ay pumunta doon sa templo. At doon sa templo na dapat yan ay gawain ng mga saserdote, siya ay nakialam. Ang sabi doon sa verse 17, and Azariah the priest went in after him, and with him 80 priests of the Lord that were valiant men, and they withstood Uzziah the king, and said unto him, it appertaineth not unto thee, Uzziah. Hindi na siya tinawag na hari. Sapagkat siya'y pumagitna, akala niya siya ng Diyos. Pero sabi ng mga saserdote, it is not that which is yours, hindi para sa iyo yan. But in the priests, the son of Aaron, that are consecrated to burn incense, go out of the sanctuary, for thou hast trespassed, neither shall it be for thine honor from the Lord God. At anong ginawa ni Uzziah? Verse 19. Then Uzziah was wroth and had a censer in his hand to burn incense. And while he was wroth with the priests, the leprosy even rose up into his forehead before the priests in the house of the Lord from beside the incense until he died. Pumagitna ang Uzziah. Akala niya siya ang masusunod sa lahat ng mga bagay. Because he is already a great king. No, it's still God. And so when he died, Isaiah saw the Lord. Ayaw ko minsan kinakailangan maranasan natin na yung bagay sa ating buhay ay mamatay upang makita natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Marahil, kaya hindi mo nakikita sapagkat mayroon ka pang isang Diyos. May pumapagitna pa. Marahil yan ay si Kristyanita. Marahil yan ay si Kristyanito na siyang nangunguna sa iyong buhay, na siyang mas una mong sinusunod kaysa ang Diyos. Dapat ay may mamatay sa kanila. Now when you say death, death is not always cessation of life. Death is separation. Bilang mga anak ng Diyos ay makita natin na dapat ang ating Diyos ang siyang pangunahin at siyang makapangyarihan upang tayo ay magkaroon ng tunay na pagkakilala sa ating Diyos. Kung minsan, ang pag-aglahi ng ating mga kaibigan, ang kanilang mga salita, yun ang nangunguna sa ating buhay. Ayaw mo lang na ikaw ay masabing, oy, pa-Bible pa. Ayaw mo lang matuya, kaya ano sinusunod mo ang kanilang salita. You need to know who your God is. Sa mga kababaihan, hindi ba bakit ba kayo nagpapalda? Pero kapag natuya na kayo, oy, si Manang. Manang ka kasi, ayun. Magbabago na naman ng itsura. Pag ang ayos ng buhok, bakit ka ba nagpapagupit? Man, why do you have your haircut? Kasi po may buhok. Why do you have your haircut? Pag ayos mo, uy, talagang talagang ayos naman, military cut yan . O ayaw mo ng military cut, kaya babaguhin mo naman, gagawin mo Justin. Binabago mo. Sino bang iyong Diyos? Dapat makilala mo kung sino ang Diyos, sino mas makapangyarihan. Dapat mayroong mamatay diyan. You must be separated. So you would see the Lord. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled
the temple. Kaya nga, ano ba, bakit ka ganyan, kapatid? Bakit ba ganyan ang buhay mo? Bakit ganyan ang buhok mo? Bakit bakit ito ang iyong ginagawa? Dapat mong malaman kung yan ay para sa Diyos, ay ipangalandakan mo para sa Diyos. And that is for God. And no one should interfere between you and your God. Kung ang tiyan mo palagi ang nangunguna, anong sabi ng salita ng Diyos? If thou art a man given to appetite, put a knife unto thy throat. Pag ikaw ay inaaglahi dahil sa iyong pananampalataya, dapat mong ipakita sa kanila sino ba ang iyong Diyos. Amen? Minsan kasi, oo nga, bakit nga? Kasi sabi ni pastor Ayun, kaya pagpatay na si pastor, wala na. O kaya wala si pastor, balik ka sa dating ugali, balik ka sa dating buhok, balik ka sa dating salita, balik ka na sa dating kasi ang Diyos mo ay yung mga hindi naman makapangyarihan, hindi omniscient at saka hindi omnipresent. Diba? Ikaw, bakit ka nagtatago ng kasalanan? Kasi akala mo hindi ka nakikita ng Diyos. Kasi ang pagkakilala mo sa Diyos mo iba. Diyos-Diyosan pa rin. Hindi siya omnipresent. Ano ba omnipresent? Sa lahat ng lugar, naroon ang Diyos. Nakikita niya sa lahat at kahit pang isipan mo, nakikita ng Diyos. Kaya yung puso, akala mo yung cellphone mo, ikaw lang nakakarinig. Naririnig yan ng Diyos, nakikita yan ng Panginoon. Saan ka man magpunta, dapat mong tandaan, you must know the Lord. Ay bakit ka pa nagnanakaw? Akala mo hindi ka nahuhuli. Isang araw mahuhuli ka na rin. Pero habang ginagawa mo yan, kita ka na ng Diyos. Kailangan may mamatay. Yung Diyos mo. Otherwise, you will be here, but you have not known the Lord. Second, para makilala natin ang Panginoon and we see Him, there must be death or separation. Second, you must see your sinfulness. Verse number 5 nakalagay, then said, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of people of unclean lips, for mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Dapat pagkaroon ka ng tunay na pagkakilala din sa iyong sarili. Dapat ay titingnan mo ang iyong sarili, hindi sa kayamanan mo. Ay, mayaman ako. Ay, ako ay matalino. Ako ay gwapo. Kasing gwapo ng kabayo. Ako ay maganda. Ako ay matapang. Ako ay matangkad. Huwag mong titingnan ang bagay na yan sapagkat ang mga bagay na yan lifts up that makes you proud of your life. Dapat tingnan mo saan? In the holiness of God. Kung magkukumpara ka na rin lang, kapatid, ay dapat ang matutunan mo, ikumpara mo ang iyong sarili sa kabanalan ng Diyos. Mahilig ka na rin lang magkumpara. Ako, mas mabait yata sa kanya. Ako mas maganda nga ang ayos ko Dapat matutunan mong hilig mo. Ilagay mo yan sa kabanalan ng Diyos upang makita mo kung sino ka. He that compares himself to another, they that compare themselves among themselves are not wise. Kaya kung ikay magkukumpara din lang, ay makita mo ang iyong sarili sa harapan ng banal na Diyos. Tagal-tagal na niya yan. Bakala mo naman kung sino siya.
Kumpara mo ang sarili mo sa Panginoon. Sapagkat yun ang dahilan bakit ka naging Kristiyano. Why were you saved? Bakit ka ba naligtas? Ang dahilan na iyong pagkaligtas ay dapat to be Christ-like. Na dapat ay ang ating buhay, ang ating kaisipan, ang ating punggawi, yan ay dapat lamang na makonform saan sa ating tagapagligtas. Yan po sa Philippians chapter 2. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Sabi sa verse number 4, look not every man on his own things, but every man also on the things of others, and let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Alam kung bakit nagkakaproblema ang mga magkakapatid? Marahil maging doon sa bahay. Sapagkat we think better than the others. Pero kung ikaw ay anak ng Diyos, tingnan mo ang iyong sarili sa harapan ng banal na Diyos. Tingnan po ninyo. Holy, holy, holy is the Lord. 3 beses na binanggit ang kabanalan ng Panginoon. At nung mamatay na si Uzziah, yung namamagitan sa kanya at ang Diyos, nakita niya ang Panginoon. At hindi lang niya nakita ang Panginoon, nakita din niya ang kanyang sarili that he is indeed a sinner. At yun ang tamang pagkakristyano. Pero kung nakita mo ay sarili mo na mabait, na mataas, na somebody, you have not known the Lord. To know the Lord is to know how sinful you are. Upang ikaw ay umpisahan ng baguhin ng Panginoon. And it sabi na pa sa 1 John chapter 1. Look at your Bibles. 1 John chapter 1. If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make Him a liar and His word is not in us. Kaya nga ito ang dapat matutunan na kung kilala mo talaga ang Diyos at kung makikita mo ang Diyos, you will be able to see who you are as a sinner in His sight. Yan ang totoong nakakilala. Ang makakita sa tunay ng Diyos, nakikita niya how sinful He is. O matatandaan ninyo si Pedro, nung sila ay naglalayag, nung sila ay nag-backslide, I go a-fishing. Pagkatapos ay dumating ang Panginoon at sabi niya, you have not caught anything. Launch out into the deep. Cast your net. Ang sabi ni John, it is the Lord. Nung makita niya, it's the Lord, ay bigla siyang pumunta doon siya, nag-dive na lang siya doon, at sabi niya, Panginoon, please, ako po ay makasalanan. Depart from me, Lord, for I am a sinful man. Hindi po pwedeng makapagmayabang sa Diyos ang taong nakakilala sa Panginoon. Kaya kung ikay tunay nakakilala sa Kanya and you have seen the Lord, not only that you have died to yourself, but you also know that you are a sinful man. And how great our God is. You see, seeing the Lord is seeing how sinful we are. At tinan po ninyo ang naging epekto ng bawat, ng galaw na yan ni Isaiah. Verse number 6. Then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongues from off the altar. And he laid it upon my mouth and said, Lo, this hath touched thy lips, and thine iniquity is taken away, and thy sin purged.
Kapag tayo ay natututong nakilala sa Panginoon, magpapakumbaba sa Kanyang harapan, that's the time the Lord heals our land. That's the time God gives strength. That's the time God is going to lift us up. Why? Because we have humbled ourselves. Ano sabi ng Diyos? God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Palagi ho yan. Kung ikutoon ay kayo nakilala sa Panginoon, ay makikilala mo every time you come to the temple, every time you come to church, every time you read the Bible, nakikita mo ang kasalanan mo. And don't you know that that is the work of the Holy Spirit? Tingnan po ninyo sa John chapter 14. In John chapter 14, chapter 16, rather, verse number 8. And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Of sin, because they believe not on me. Alam mo ba kung kailan nagtatrabaho ang banal na spirito sa iyong puso? Kung nakikita mo ang iyong kasalanan. Pero habang ang iyong puso ay tumitigas at sinasabi mo, wala akong kasalanan, ako'y mabait. The Holy Spirit is not working in your heart. And you will never see the Lord. You will always see yourself as someone who is great. Sapagkat mayabang ka. Ang kayabangan, hindi niya makita ang kabanalan ng Diyos. Ang kabanalan ng Diyos, pag nakita natin yan, makikita rin natin ang ating mga kasalanan. At dahil yung kasalanan yan, tayo po ay maninikluhod sa Diyos, kaya nga luluhod sa Panginoon. Ba't ka luluhod sa Diyos? Sapagkat nakita mo na ikaw'y makasalanan at siya ay banal at wala kang magagawa. Kaya nga, ang epekto niyan sa taong nakakilala, sa taong nagkaroon ng kaunawaan sa Panginoon, nakakita sa Diyos, luluhod siya sa harapan ng Panginoon. Kaya nga sa isang taong kinausap ng Panginoon, he would come to the altar and kneel down in the sight of God. Isaiah chapter 6. Para makilala natin ang Panginoon, there must be separation. We must see our sinfulness. And then in verse number 13, sa amin ang salita ng Diyos, but yet it shall be a tenth, and it shall return, and shall be eaten as a tale tree, and as an oak whose substance is in them, when they cast their leaves, so the holy seed shall be the substance thereof. That's holy seed. That spiritual seed. Alam mo kung paano makilala? Then live by the Spirit. Ikaw ay spiritual being, kapatid. You are not but a physical being. You are a spiritual being. Meron kang spirito at kinakailan makita mo ang mga bagay na spiritual upang makita mo ang Diyos. Most of the times we are living in a physical world, material world. Kaya nga, di ba may awitin ng isang kalaban ng Diyos, Papa, don't preach. Bakit yan? Tapos pinapakinggan mo yun? Kung hindi ba naman siya ay anak ng dyablo? Hindi niya makita ang mga bagay na spiritual. Ang palaging nakikita niya ay physical. Bilang mga anak ng Diyos ay dapat mabuhay tayo sa Spiritu. Let us walk in the Spirit. Amen? Let us live in the Spirit. Nakikita natin na tayo ay matutunan na sumunod saan? Sa gawi ng banal na Spiritu. Ang ka masyadong physical. You're a spiritual being.
and live in the Spirit. Kaya nga ito ang isisik natin when we come to church. We do not come here for physical things. We come here for spiritual matters. Tignan nyo, ang salita ng Diyos, akala ng iba, ang salita ng Diyos, it's an entertainment. Kaya ang punta niya doon sa simbahan ay para ma-entertain. Sabi niya, wala na bang bago? Then sa John chapter 6. John chapter number 6. Verse number 63. Sabi ng Panginoon, it is the Spirit that quickeneth. The flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit, and they are life. Siya nagsasalita nito ang Panginoon. Nagsasalita ang Panginoon sa Kristo, nakikinig sila, pero ang kanilang isipan ay physical. Nung sinabi niya, I am the bread of life, ang isipan nila, tinapay nga pandesal. Nung sinabi niya, drink of my flesh, biro mo yun, isipan nila ay soft drinks. But Jesus was talking about spiritual matters. Pero ang isipan niya ay physical. Parang yung isang pumunta rin doon dito. Nung sinabi ng pastor, buksan ninyo ang iyong mga Bible sa Roma 3:10. Sabi, aba, magandang tayaan yun ah. At physical. Kaya siya napunta doon para sa trabaho. Para saan? Para may pagay. Para may maligawan. Para may mautangan. Mga pisikal. Para may mahiraman. Ang hindi kayo maigi sa akin, kung may mga nanghihiram sa inyo, pahiram naman po ng pera, pahiram naman po ng ganito, pahiram po ng asukal, pahiram po ng patis, pahiram po ng toothbrush, pahiram. Lahat hiniram na yan. Bago ka magpahiram, sabi na, tanong nga natin kay pastor. Oh, para yan ay tumigil. Kasi tingnan po ninyo, bakit ba tayo may simbahan? May simbahan ba para magpahiraman lang ganyan? Kaya nga sabi natin tumira ka na nga lang din Pagkatapos mag-aaway. Hihiram, tapos ibabalik ko po bukas. Nung singilin mo, oh, nasa na yung di ba sabi ko sa iyo bukas? Oo nga naman. Punta ka na naman bukas. Oh, nasa na yung hiniram mo? Sabi mo, ibabalik mo. Sabi ko na sa iyo bukas eh. Di ka nakakaintindi. O siya pa ang galit. Napansin nyo kung sino nanghiram, siya pang galit? Yung nagpahiram, siya pang lumuluhod. Ay, balik mo na yan. Mapuputulan ka rin. Isusumbong kita kay pastor. O yun, nung nagka-problema, tsaka napunta kay pastor. Nung hindi pa, ano nangyari? Nung hindi pa, wala pakialam. Kaya, bago kayo dumating sa akin, sana ay bago nyo gawin, mag-usap muna tayo at ipag-pray natin. Sabi natin, hihiram siya. Sige, pag-pray natin. Bukas na daw ko kailangan. Di kung bukas, di huwag sa'yo. Kumuha siya ng bato. Ipukpok niya sa ulo niya para magising siya na hindi ganyan ang buhay. Amen? O siya, bakit tayo napapunta dyan sa hiram? Physical. Marami kasi napunta sa simbahan. Kaya nga, walang pagkakilala sa Diyos. Dapat matutunan mong makakita na spiritual na mga bagay. Spiritual blessings. The Word of God is spiritual. Dapat meron ka man lang natutunan. Isaiah chapter 6 pala yun. Pag nabasa mo, King Uzziah, nasa Bible pala yun. Nadagdagan ka ng mga bagay na spiritual. And that is a blessing. Kanina sa Sunday School na, pag-aralan natin tungkol sa disiplina. May disiplina din pala sa simbahan. Amen? Spiritual blessing. Ito yung mga blessing na dapat mong tinitingnan when you come to church. Kaya hindi mo makita ang Diyos kasi nga physical ka masyado. You have to look at the seed. The spiritual seed.
Na ipagpasalamit mo sa Diyos dahil meron ka ng salita ng Diyos dito na ipapangaral pa at binubuksan at pinag-aaralan, inaawit at lahat ng mga yan ang dahilan kung bakit tayo ay nabubuhay. You come here. Well, I'm not saying lang akong mga pangangailangan natin ay hindi ipagkakalob. Ang Diyos natin ipagkakalob materially. Because our God is a living God. Amen? At sabi natin, ang Diyos natin is a great provider. He will provide. Anong pangangailangan mo? Pero unahin mo muna ang Diyos. May nagpatotoo ngayon. Sinabi lang naman sa akin, di ko pa siya nakakausap. Sabi na natutunan niya na siya'y pumunta sa simbahan at uunahin ang Panginoon. Pero merong isa yatang nagbigay ng, sabi, nagbibigay kami ng mga grocery para sa inyo. Kaya ang gagawin ng linggo. Nagdadalawang isip, ano kaya? Sa munisipyo muna o sa simbahan? Pero ayon sa aking bubuwit, sabi niya, hindi, mas puntahan ko na lang muna sa simbahan. Marahil ay medyo nagdadalawang isip, pero nagpunta pa rin sa simbahan. Natapos ang service, late na pauwi, kumain pa rin siya sa bahay. Sabi niya, siya nga, makapunta nga doon sa sinasabi nila na magbibigay yung mayor, punta naman siya. Siya yung, parang siya yung pinakahuli. Yun pala hindi pa nagpupunta doon si mayor. Wala pa palang ipinamumudmud. Pagdating niya, tama-tama naman dating ng mayor. Sabi niya, ay nakakaawa naman kayo. Siya, bigyan siya. So binigyan siya ng binigyan. Maraming ibinigay sa kanya. Ngayon lang siya dumating. Ang alam ng mayor, matagal nang naghihintay. At yung mga naghihintay, nakita, nauna pa yun, kanina kayo, kagarating lang. Ay bakit? Because seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Sabi ko, praise the Lord. Dapat maunawaan natin, unahin natin ang mga bagay na spiritual. Amen? Sabi ko nga sa new converts kayo, pag hindi kayo kumain ng isang araw ba, mamamatay na kayo? Diba hindi naman? Nag-prayer and fasting na rin po ako ng 3 araw. Talagang wala, tubig lang. Buhay naman ako hanggang ngayon. Ang Panginoon, Jesucristo nga 40 days and 40 nights. And He lived. Kaya kahit magutom ka ngayon, hindi yun kalugihan. Gutom lang yan. Iinom mo ng tubig, ayos na. Amen? Kaya paglabas mo diyan, makikita ka ng bayabas dyan na yung dahon ng bayabas, ngatain mo, di ayos na. Ano nyo, dapat magbago ang ating needs assessment. Si Thomas Maslow, ang gamit niya ay una, ang basic needs, pagkain. Pinakahuli, spiritual. Pero sa isang Kristiyano, baliktarin yun. Una, spiritual. Least, ang mga biological needs. Kaya bilang mga anak ng Diyos, pamakita natin siya, mabuhay naman tayo na spiritual. First, we should be separated. Second, we should see our sinfulness. And third, we must see spiritual matters. You are here for spiritual matters. Dapat bilang mga anak ng Diyos, makita natin yun. So we would see better who our God is. Huwag tayo maging kagaya na naroon, nakikinig pero walang naiintindihan. We must know who our God is. Tayo lahat ay magsitayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Higit na ikaw po ay makilala namin.
Nawa ay hindi lamang po kami napapasama sa agos ng pagsamba, kundi bawat isa sa amin, Panginoon, ay tunay na sumasamba sa inyo sa Espiritu sa katotohanan. Ikaw manguna maging sa invitation sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang tinutugtog ang awiting panyaya, sa mga bisita milalapit po na members ng church, if you have decided for water baptism, you go ahead. Prepare yourself for water baptism. Sa mga members ng church, have you really known the Lord? O napapaano lang tayo sa agos? Ano sa pagpunta natin, although this is a congregation and this is public, matutunan natin to worship the Lord in spirit and to know Him personally. Karoon ka ng tunay na pagsamba sa Kanya. Kaya ngayong umaga, alam niyo, yung altar na ito ay ginawa upang tayo ay tunay na magsamba sa Panginoon. If you are a father or mother or a young people, bakit di tayo lumapit sa Diyos dito? Lumuhod sa harapan ng Panginoon at tayo bilang mga anak niya ay lumapit makipagniig sa Kanya. Come on, dito.